Hingan po natin ng reaksyon ang isa pong political analyst mula po sa Political Science Department ng University of Santo Tomas, si Professor Dennis Coronacion. Magandang tanghali po, Prof. Dennis. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Yes, magandang tanghali po, Opo. sir. Magandang tanghali din sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Prof, kontento ho ba kayo sa nagaganap po ngayon sa Senado? Well, opo, kasi kahit papaano nakita natin na yung yung demand o yung clamor ng publiko na sana ay magumpisa na impeachment trial. Somehow base sa nakita natin kahapon, kagabi, somehow medyo na-address naman to, no? Although maliit na step pa lang 'yon yung nakita natin. Pero I think it's a step in the right direction. So somehow kahit paano kontento kayo despite na merong ganong delay kasi Feb pa yan, di ba? Na i-transmit yung impeachment Feb pa, tapos inabot pa tayo ng Hunyo. Sa tingin nyo ay wala na itong atrasan, wala na kayo nakikita na anumang delay? Meron pa po akong mga para po tawag dito, mga nakikita na somehow ay magiging cause ng delay. Alin po 'yon? Tulad po nung halimbawa yung mga inaasahan natin ng mga petition na pwedeng isampa sa Korte Suprema, kung saan maaaring questionin yung legalidad ng halimbawa ng pagpapatuloy kung sakaling magtutuloy-tuloy na to from the 19th Congress to the 20th Congress. In-expect ko po na yung kampo ni Vice President Sara Duterte ay magpa-file ng petition sa Supreme Court upang questionin nito, yung legalidad nito, no. Tsaka po yung mga iba pang mga balita ko meron ding magpa-file ng resolution upang ipa-dismiss ito de facto yung impeachment. Si Senator Robin nag-file pala, si Senator Robin Padilla ng Reso, Prof. Yun po ang kagandahan na nangyari kagabi, no? At least kahit papaano yung imbang preliminaries ng isang impeachment trial ay naumpisahan na. Sa tingin ko yung mga ganyang klaseng resolution dapat po yan na pag-uusapan pag nag-convene na yung Senado bilang impeachment court, at hindi bago. Kasi yung bago parang halatang may kakaibang nangyayari. Pero at least ito, pag pinag-usapan na yan sa loob mismo ng impeachment trial, at least justified. Prof, sa tingin nyo, kung hindi pa magsasalita itong minority, hindi magkakaroon ng kaganapan, hindi makakapanumpa bilang presiding officer, ito pong si Senate President Chis Escudero, kung hindi pa kakalampagin itong ang leader ng Senado, kasi sa ibang mga schools, yung mga College of Law from sa inyo pong school, UP, to name a few, 'di ba? Kung wala hong ganon, hindi ho kaya magkakaroon din ng urge itong Senado para po simulan na yung impeachment trial? Well, natutuwa naman po tayo na nandyan yung ating mga minority senators, led by Senator Coco Pimentel, tapos kasama rin dyan si Senator Rizal Tiveros. Siguro kahit wala pang public pressure, itong dalawang nagsisilbi talagang fiscalizer sa loob ng Senado. Pero malaking tulong naman po yung na merong mounting na public pressure. Malaking tulong 'yon upang hikayat yung mga senador natin na parang umaakto na i-delay yung itong impeachment trial. Malaking tulong po yun para ma-pressure sila. Sa makatuwid, Prof, sa madaling sabi, na-pressure si SP Escudero? Sa tingin ko po, kasi ilang sektor, iba-ibang sektor ng lipunan natin na nagsama-sama. Bukod sa civil society, nandyan yung academe, nabanggit nyo nga, yung mga professional organizations, tulad doon ng organization namin na Philippine Political Science Association, na maga pa lang naglabas na ng statement. So siguro nakinig sila somehow doon sa boses ng mga tao patungkol sa issue na yan. Doon naman po tayo sa panig po ni VP Sara. Anong reaksyon nyo rito sa kanya pong
pinaninindigan na ito pong impeachment ay hindi po isang political tool. Well, siguro dapat linawin niya kung anong ibig niya sabihin sa paggamit ng salitang political tool. Hindi niya political tool. Pero tingin ko po ang maaring kanyang yung interpretasyon ibig na yung kahulugan do sa sinabi niya, siguro nakikita niya na para parte ito ng political persecution laban sa kanya. Although I think at this point parang malinaw naman na so far wala pang pakialam o na hindi nangingialam ang ating presidente patungkol sa issue na to. Pero tingin ko pinapasok ni Vice President Sara Duterte yan doon sa kanyang naratibo na siya ay nakakaranas, ang kanyang pamilya ay nakakaranas ng political persecution. So kaya tingin niya dyan, ginagamit siya na tool upang lalong gipitin siya. At kanilang pamilya. Alright. Pero despite na may ganong mga magkakaiba pong pahayag ang Vice Presidente, ang Senador, ito kayang reconciliation, feasible pa kaya? Yun ang word, feasible pa kaya yung reconciliation between President Marcos and pamilya Duterte kahit meron pong ganito? Well, at this point, tingin ko po, malabo na yan eh. Nag-umpisa ho yan maging malabo nung nagkaroon ng impeachment complaint laban sa kanya at sinundan pa ito nung pagka-aresto ng kanyang ama at dinala sa The Hague magkaroon ng trial doon sa ilalim ng ICC. So, baka mamaya kasi kapag halimbawa in-entertain ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya, siyempre baka may mga kondisyones na hilingin siya na baka hindi naman kayang ibigay ng Pangulo, no? Halimbawa yung pagbabalik ni former President Rodrigo Duterte sa bansa natin. Yun ang isang bagay na sa tingin ko ay hindi kontrolado ng ating Pangulo. So, malalim ho yung sugat na nag-create na ng kanilang hidwaan. May nakulong na, meron nang na-file ng impeachment trial. Tingin ko matagal maghilom kung sakali mang gustong i-entertain yung idea na sige, mag-reconcile tayo, pero kinakailangan mo na maghilom yung sugat na nagawa ng kanilang hidwaan. Ito kayang nangyayari ngayong sa impeachment, ito ba ay magre-resulta? Ano kaya magiging resulta nito sa 2028? Papabor kaya ito sa administrasyon or papabor sa Duterte family? Well, marami po tayong kung sakaling matutuloy ito yung impeachment trial at magtatapos ito, marami po tayong mga scenarios na pwedeng makita dito. Opo. Ang unang senaryo, kung sakaling mako-convict si Vice President Sara Duterte sa kadahilan ng malakas ang ebidensya, ang mga ebidensya laban sa kanya, baka ma-discredit siya pagdating ng 2028 election. Maaring yung kanyang political capital, ng kanyang pamilya ay baka mabawasan ng lubos. Ngayon, kung sakali naman po makwit siya dahil mahinang ebidensya laban sa kanya, hindi dahil maraming kumakampi sa kanya mga senador, dahil sa political allegiance, kundi talagang halimbawa mahinang ebidensya laban sa kanya, maaaring yung momentum na nag-gain niya itong simula itong taon na to, bandang January, February, ba magtuloy-tuloy hanggang 2028 at baka hindi na mapigilan at siya ay sabihin natin na maging sa malakas na contender pagdating ng 2028 presidential election. Alright. Mahaba-haba pa itong lalakarin itong impeachment kapag natuloy na nga, once na nag-convene na nga ito, Prof. Baka meron pa kayong mga mensahe po sa atin pong mga kababayan, sa mga senador, sa mga kongresista, at syempre sa panig din po ni VP Sara at yung mga nag-aabang po, gusto pong marinig po ang katotohanan sa likod po ng kinakaharap po na kontrobersya ng ating pong pangalawang Pangulo. Yeah. I think ito pong
itong pilit sinusulong ng publiko, no, at ng ilang senador sa minorya na dapat sana matuloy itong impeachment trial. I think this is going to benefit all the parties involved. Sa parte ni Vice President Sara Duterte, yung kinakailangan niyang linisin ang kanyang pangalan dahil nga nakusahan siya, no, mabibigat na akusasyon to sa articles of impeachment. Pagkakataon niya ito upang linisin ang kanyang pangalan. At kung sakaling magtatagumpay siya, maaaring makatulong ito sa kanyang political ambition sa 2028. Ngayon, doon naman po sa parte ng mga ng prosecutor at saka ng yung karamihan ng mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan. I think ito na yung kinakailangan natin na proseso upang maipakita, mailahad ang katotohanan along with the evidence, yung mga pieces of evidence. So I think kapag matutuloy po ito, beneficial to for both parties. Ngayon kung di naman, siyempre may mga mafu-frustrate na mga Pilipino, kaya hindi natin alam ang katotohanan. Opo. Kasi hindi natuloy. Alright. So sana kahit pa may mga inaasahan tayong obstacles along the way. And tingin ko naman po matutuloy ito, no? Kaya nga lang medyo yung umpisa tingin ko mabagal. Yung may mga may mga talagang tatawid siya ng 28th Congress kahit sa gusto natin dahil kulang ang 19 na araw, di ho ba, Prof? Tama ho, kasi historical, naalala ko, napanood ko yung impeachment trial ni Corona. dating Pangulong Estrada. Dating Pangulong Erap. Oo, ang tagal ho nun. No? Parang telenovela yun. Halos araw-araw pinapanood. Ako rin eh. Matagal na. Hanggang nagtapos sa EDSA eh. Sa EDSA ko nagtapos. Sige, antabayan na natin yan, Prof. Marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak. Magandang hapon po. Ingat po kayo, Prof. Coronacion. Salamat po. Salamat po. Salamat. Si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst and political scientist, chairman po ng Political Science Department ng University of Santo Tomas. Balitang Bayan.